bigla nakikita pinapalo kita be. Hindi mapugulit ina. So, parang no. Okay lang yun. Wala pa kaming, for disclaimer, wala pa kaming maayos na intro. This is just, bigla mong naisip. Yeah. Tapos, Kasi mahilig kaming mag-usap about life together. Tapos, ano ba? naisip namin, bakit hindi kami maging bida-bida at siya sa inyo? At saka, malay mo naman, may makarelate kasi. And then, they can comment naman. Hindi, at saka para sa akin, kaya gusto ko itong gawin. Gusto ko talaga ng memories kasi, di ba mahilig ako mag-diary, mahilig ako, actually nag-vlog ako, pero like nakasave lang siya sa Google Drive ko. Iniisip ko, pagtanda ko, gusto ko papanoorin ko. Paano yan? Ipopost ko to? Hindi, at okay lang kasama ko. Yung kasi mag-isa lang ako. Ayaw mo na ikaw lang mapapahiya. Gusto ko kasama. No, you in the mic. Hello. Okay, so, going na sa topic namin agad. Nag-search kami kay ChatGPT ng ano magandang topic. Kasi pag nag-uusap kami ni ate, narinig ba yung yelo kinakagat ko? Pag nag-uusap kami ni ate, wala tayong specific na topic. Talagang so random. Random, kanya-kanya na. 1, 2, 3, go, kanya-kanya na. Hindi, tsaka kung ano-ano. Depende sa mood na. Depende kung ano yung mapag-usapan and then, hanggang mahaba. sa pupunta na sa iba-ibang topic. So, ngayon, ang napili natin topic ay yung about courses. About course. Program. Yeah. Especially sa college. College student. For the context, graduate ka na. I'm a graduate of Bachelor of Science of Business Administration, major in Marketing. Hey! And ako, I'm a second year undergraduate. Hey! Of Bachelor of Science in Accountancy. Pero, may plot twist. So young. Oh, yeah. How about, wait lang guys How about you want to watch? Diba? You go get your tablet there. Diba? Napaka ng mga kabataan ngayon. May sarili na siyang tablet for the 3 years old. Ay. Bigyan mo ako ng papel. Bakit? Magte-take down. Hindi kasi yung basa ayoko makabasa ng ano. Ayun look at that one. The purple there. Ayun yun sa may bigasan. Yeah. Pwede natin ito hinaan ng konti. Hindi narinig yan. Hindi, maririnig ko. Ikaw lang, pero sa video hindi. Okay, let's go back to the topic. Anong topic? Topic natin is about courses. Oh, yeah. Okay. So, Yung nasa akin yung raw video tapos mag-edit ka. No? Oo. First na tanong is, bakit natin pinili yung course? Yung program natin? Okay. Ikaw muna. Ako muna since ako graduate na ako. Ay, kay ate. Hindi. Yeah. Ang gusto ko talagang course that time is architecture. BS Architecture. And I love, anong nag-first sem ako, gusto ko talaga siya as in from the start. Kaso nga lang, syempre, hindi pinalad yung pamilya natin. Lack of financial. And syempre, ayoko naman maghirap yung parents ko para ipilit yung gusto ko that time. Kasi syempre, mahirap na yung buhay. Tapos mas mahirapan sila. Even though, hindi pa ako sigurado that time na kakayanin ko ba talaga siya. Yeah. Kasi business architecture. Pero masaya ka. Oo, masaya ako. Pero syempre, hindi ako magiging masaya kung nakikita ko yung family ko na nag-struggle din. And then, kung anong mangyari in the future, tinuloy-tuloy ko yun. Magiging goods ba kapag natapos ko siya? Matatanggap ba kagad ako sa malaking company? So, mas inisip ko yung financial... Parang passion versus practicality. Oo, financial natin that time. Kaya napunta ako sa BSBA. Gusto ko rin yung BSBA kasi manegosyo ko ta. Yeah. Manegosyo talaga ako. Since high school ako, mahilig na ako magbenta-benta. So, hindi siya alternative para sa akin, pero parang siya yung second option ko. But kung papipili ulit ako at magkaroon ako ulit ng pera,
I will go back to the architecture. Alam mo, sabi ko nga, nung si Kuya Jerry, pag nag-usap kami, sabi ko, alam mo, one thing talaga na I'm really, really fond of kay Ate Grace, kay Kuya Jerry, tsaka sa'yo. Di ba, apat tayo magkakapatid? Kayong tatlo, you guys always want na magnegosyo in a way na, alam mo yung brave enough na tanggapin na magkakamali ka man, pero natuto ka. Or Oh, like, yeah. Oo. if you fail, at least sinubukan mo. Yeah. So, ako kasi, eto lang yung feel ko na iiba talaga sa akin na hindi ako more on leaning sa negosyo. Alam ko yun simula bata. Hindi ako leaning talaga sa negosyo. Leaning ako sa service. Kaya nga sabi ko, gusto kong maging abogado. Gusto kong mag-serve. Pero at the same time, kung magnanegosyo man ako, yung passive income lang, yung hindi kasi ako yung tipo ng tao na Ayaw mo nang nakafocus oo, ka doon. mabusisi sa negosyo. Alam nyo yung gusto nyong gawin sa ganung bagay. Parang alam nyo na sa business field kayo. Ganon. Yung sa akin kasi, ano yung kaya? Tutuan siya, Yung sa akin kasi is, alam kong sa service talaga ako. Ay, ikaw, gusto mo ba talaga yung accounting? Actually, yung first talaga na bala ko, actually, nung bata ko, pag tinanong kasi, anong gusto mo? Maging Teacher. doktor. Ganon. Yeah. Kasi that's what people around me always keep telling because sobrang noble kasi ng pagiging doktor. Pero growing up, nagustuhan ko yung mga movie or film, mga film na about sa abogado, documentary. Tapos nung high school ako, sobrang saya ko sa journalism. Sobrang saya ko sa journalism. Oo, nahalata naman namin yun sa'yo nung nasa literature. Oo, talagang, alam mo yun, iba yung pride ko. Yung pride na hindi magmayabang pero yung pride na, shit, pinaghirapan ko to, shit, i-represent ko yung school sa Lasal. Yeah. Tapos yung sa research Even namin. sa PLM, dinadala mo siya, sumasali ka sa competition about sa picture. Yan. Talagang hindi siya mawala sa akin. Masaya ako sa journalism, tapos at the same time, masaya ako magbasa ng libro about sa law. So sabi ko, masaya ako about sa law. So, gusto ko maging abogado talaga. So, nung nag-search ako, hindi talaga accountancy yung una ko nakita. Sabi lang dun sa search ko, pinakamagandang pilo yung accountancy. Pinakamagandang siyang pilo. Maraming accountant na nakakapasa ng bar. Kasi yung habit of study. Tapos naisip ko, pagbabalakin kong mag-law, syempre nakita ko kay Kuya hindi rin kadali. Financial, yung oras. Hindi ko na pwedeng iasa kay mama na kapag graduate ko, diba? So sabi ko, kailangan ko kumuha ng course na kahit hindi man matuloy yung pangarap ko. At least, may fallback ako na okay na, may bigat na rin naman yung pagiging accountant. Sabi ko nun. Kaya ako siya pinili. Tapos, ako talaga nun, nung nag-entrance exam ako, hindi to sa pang-ano, pero wala akong apply talaga na private school. Nung sa college. Sabi ko nun, kung hindi ako mag-aaral sa isang state university, titigil talaga ako. Kiara, stop! Promise, hindi ko kayang, alam mo naman yun nangyari ko lang. So sabi ko, hindi ko talaga kayang magbayad ng college ng hindi libre. Yun nga, that's why, kaya nga, ako din, yung magkaiba tayo, ikaw, pinursu mo pa rin yung accounting kasi maganda siya para sa gusto mong pangarap at mo yun talaga. At mapasa ko sa PLM. Pero, kailangan, dapat, nasa public school ka. Ako naman, ang nangyari sa akin, dahil hindi ko afford si architecture, kasi hindi ko sure that time na kung may public school ng architecture. And even though, hindi naman ako ganun katalino. So, feel ko hindi rin ako papasa pag Hindi, that's the reality of myself talaga. Sabat talaga, hirap ako. Iba lang yung way ng intelligence mo. Yeah. Lahat naman ng tao, magkakaiba talaga ng diskarte at saka pangunawa sa lahat. And then, inisip ko na mag-BA ako sa kahit hindi na ganun kakilalang school. Kasi nga, ang parang kailangan ko certification lang. Parang gusto mo makatapos ka. Yung ma-meet ko, ma-achieve ko na I am a degree holder. Yeah. That time. Yun lang talaga yung Pero syempre, nag-aral naman ako kahit paano. At saka regardless of, kung magkaiba man tayo na nasa state U ako, nasa private ka,
Pero pinag-aral mo sarili mo eh. Ako, technically, pinag-aaral ako ni mama. I acknowledge that, na kahit walang binabayaran ng tuition sa akin, pinag-aaral ako ni mama kasi yung baon ko, yung paglalaban ni mama ng damit ko, talagang, I swear, pinag-aaral pa rin ako ng pamilya ko. Yung sa'yo, nagbabayad ka man ng tuition mo, pero pinag-aaral mo sarili mo. Oh, yeah, oo. Ikaw yung nagbayad. About sa financial, talagang ako, tsaka si Kuya Fred mo. Mm. Kasi syempre, sino ba lagi ko kasama sa bahay, si Kuya Fred. Pero, ang laki rin ang bag ni Mama, kayo, mga kapatid ko, doon. Kasi, if pag kailangan ko kausap, kailangan ko ng advice, kailangan ko ng support system, lalo na nang dumating si Kiara, talagang andyan kayo. So, feeling ko, yung pagiging BSB ko, na-achieve ko siya, hindi ko man siya yung pinaka gustong path, pero ito yung binigay sa akin, and at the same time, binigyan niya ako ng negosyo. May naging outcome siya sa akin. So, para sa akin, parang, ano yung tanong natin kanina? Worth it ba? Yung program na para kinuha sa mo? akin, itong course ko is worth it na rin para sa akin. Kumbaga, hindi mo man nakuha yung basically dream course mo. Yeah. Pero, I mean, you're building it naman. Yeah. And nagamit ko rin Yeah. siya sa buhay ko. Yung sa akin, balak kong mag-shift sa public administration. Kasi, nakatagal ako ng second year sa PLM. Pero accounting. papayag ba yung department? Oo, Yung if papayag. mag-shift ka? Papayag. Actually, ayaw pa nila akong paalisin. Kasi pasado pa yung, akala ko bagsak na ako sa tax. Promise, akala ko talaga bagsak na ako sa tax. Kasi, sobrang hirap niya. Ngayon pa nga nagbo-bookkeeping tayo. Sobrang hirap talaga niya. To the point na talagang nahihiya na talaga ako na, hindi ako nahihiya sa ibang tao, nahihiya ako sa sarili ko. Pero I've been doing my best. Best na best ko na Yung to. yung honor ka dati, Oo. yung ka dati. Tapos Parang- biglang pagpasok mo ng college, like, eto na ba yun? I swear, may tatlo kaklase ko valedictorian sila sa ano nila. Ako, salingkit-kit lang ako. Diyos ko. Kumbaga napadawit ka lang sa honors. Oo. Tapos sobrang grabe yung pressure. Actually, grabe talaga yung pressure Oo. ng department namin. Lalo na kasi public yan, babe. Oo, nagtatanggal talaga sila. So, parang sa akin kasi noon, sabi ko, ang nagpapastay sa utak ko, ay nako, kung hindi ako sa state ko kasi talaga, hindi pwede. So, sabi ko, hanggat maaari, gusto ko, sa PLM lang ako. Para hindi ako magbabayad ng tuition. Tsaka may SAP nga, di ba? Yung ng government. May pera-pera tayo. Pero sabi ko talaga, hindi na talaga yun. Kasi parang kapag finish ko, hindi na kasi talaga ako masaya. Sobrang nare-realize ko na hindi to yung gusto ko. Alam mo, nag-aaral ka kasi kailangan mo lang. Hindi ka masaya. Hindi siya pupasok sa utak ko, hindi siya pupasok sa puso ko. Oo. Not That's at all. That's our difference. Kasi ako nag-ABM ako, di ba? Oo. So, nung nag-architecture ako, dapat nag-STEM ka. Nag-architecture ako. Masaya ka. Masaya ako. Nahihirapan ka, pero masaya ka. Yeah, masaya ako. Pero, tsaka passion ko siya kasi nga, tira ba naman yung negosyo ko, crafting, di ba? So, basically, design pa rin. So, parang napag-combine ko sila. So, yung sa akin kasi, kaya nagustuhan ko si BSBA, it's naging okay sa akin. Unlike you na, yung nag-accounting ka, even, that's for the law naman, di ba? Yun yung nasa isip. Sa akin kasi, parang, nagustuhan ko rin siya kasi mahilig na ako magbenta-benta that time. So, parang, na-adapt ko na rin talaga siya. Yung sa akin, kahit na mag-ship ako sa public administration, which is basically aligned pa din as a pre-law. Kasi pre-law talaga yon, maraming law courses. Law subjects. Para sa akin, hindi pa rin ako nanghihinayang sa tinake kong 2 years na accountancy. Kasi first, na-take ko na lahat ng minor subjects. So, ang iti-take ko na lang pag nag-ship ako is major. Hindi rin ganun katagal yung madadagdag. Siguro 1 sem lang madadagdag sa akin. Tapos, at the same time, mas naintindihan ko yung business. Kumbaga, accountancy kasi is the language of business. So, para sa akin na, parang hindi mo ikaw-graduate ko, hindi ganun kadaling maloko in terms of financial statements, yung mga technicalities ng business, sa mga banking or on how business works.
So, masaya pa rin ako na tinake ko siya kahit hindi ko siya tatapusin hanggang dulo. Kasi, You have knowledge. I have for knowledge. the- If ever I want to go, at least hindi ako tanga. At least hindi ako, gets mo? I still know. Pero, yun nga, hindi ko na siya tatapusin. Magpapublican na ako kasi feeling ko mas manghihinayang ako at mas magagalit ako sa sarili ko in the future kapag hindi ko tinake tong risk at piliin kung ano yung mas gusto ko. Yeah. Kasi mas masayang naghihirap ka man sa pag-aral. Pero, gusto mo yung ginagawa Yan, mo. no yung namomotivate Oo, ka. hindi yung naghihirap ka, hindi mo pa gusto. Sa bagay, kasi ako nung nag-business ad ako, na-motivate din naman ako. Kasi, nag-enjoy din talaga ako sa BSB, lalo na yung sa mga classmates ko, sa teachers ko. So, kaya ganun siguro yung feeling ko. Tapos ako noon, sobrang tagal kong pinag-isipan. Alam mo, nung second sem ng kinausap kita noon, nung umiiyak ako. Umiyak ba ako sa'yo noon? Okay, kuya. Kay kuya yata. yun. Oo. Tapos sabi ko, gusto ko mag-lowa na talaga kasi na talaga, drain na talaga ako. Hindi na, para akong tinatanggalan ng buhay ng accountancy talaga. Tapos, Oo, be. Parang diba? haggard na ewan. Iba talaga Tapos, ako. tapos, unting lang sa'yo, kala mo, lagi kang inaapi. Oo, tapos parang nag-iirita na ako lagi. Ganun siya. As in, kahit ako, minsan nagagalit ako sa sarili kong ugali nun. Tapos sabi ko, ano ba, wala naman ginagawa yung tao. Pero nag-ubisa talaga ako. So, guys, kapag accounting student, wag nyo pong loloko-lokohin. Seryoso sila sa buhay. Pero, ayun nga, nung kinausap ko si mama, ako sobrang thankful talaga ako kay mama kasi pag in-explain namin si mama, although syempre, disappoint siya na hindi mo tatapusin. Pero, sabi ko kay mama, undergrad ko lang Hindi, feeling ko kaya- alam ko yung gusto ko. Ilo-law school ko to. Yun yung end game ko eh. Feeling ko kaya na parang na-disappoint si mama kasi syempre, you're the last one and the joy and pride of kasi syempre, ikaw na lang makukompleto na. So, feeling ko, kaya ganun siya Pero, ang mahalaga naman kasi kay mama, matapos mo yung college at magamit mo siya in the future. At saka nung nag-usap kami ni mama, sabi naman ni mama, sige kung saan ka masaya. Actually, sobrang gaan nun sa akin kasi ako, Hindi mo nakikita ng sa pressure. lahat ng tao sa buong mundo ko, ang Tore, may iniisip ko lang- sariling mundo. may sarili akong mundo. Nakikimundo lang kayo. Hindi, pero ang iniisip ko lang na validation talaga kay mama. Nung naisip ko, gusto ko na mag-shift. Hindi ko iniisip, actually, although may part doon na, siyempre, ibang tao sasabihin. Pero iniisip ko lang, gusto ko pa alam kay mama. Kasi kapag umuha si mama o pumayag si mama, wala na akong pakisasabihin ng iba. Kaya hindi siya ganun kabigat sa akin. Kasi ang nagmamatter lang sa akin, Si mama. Si mama nagpapakain sa akin. Yeah. Si mama yung may paki sa akin. Kung iba man yung magiging tingin ng iba, kung bababa man yung tingin nila or like, mahina man yung tingin nila sa Wala akin, so akong what, pake. bro? Hindi mo ako pinapakain, hindi mo ako pinag-aaral. You hindi mo don't ako know the pinag-aaral. real story behind of all of So, nung what I nag-usap have. kami ni mama, ang random na ng pag-usap namin ni mama, gabi yun, nagpapahilot siya sa akin. Sinilot ko siya. Sabi ko, ma, mag-shift na ako. Kinausap na siya. Nag-usap na kami na ni Kuya. Tapos, Nag-usap muna kami na ni Kuya, and then nag-usap sila ni Mama, and then nag-usap kami ni Mama. Sabi niya, basta marami kami pinag-usapan hanggang sa in the end. Sabi ni Mama, kung nape-pressure ka na doon, kung ayaw mo na talaga, kung hindi ka na masaya, huwag na. Tuloy mo na kung saan ka gusto. Pero sabi ko, pero gusto ko pa rin maging abogado. Sige, tapusin mo yung undergraduate mo, tapos saka ka mag-law school. Pero kung hindi ka na talaga masaya doon, huwag na. And sabi ko, sobrang ganun kasi alam mo nun, every time na nung nag-decide na ako sa sarili ko, hindi talaga tumatahimik yung utak ko. Lagi ako nagpapatugtog ng malakas. hindi mo pa siya nakakausap. Oo, pero nakausap ko siya, ay sabi, ang kaan talaga. Gumising ako ng maaga guys, nagwalis at nagmap ako. Bigla kang sinipag. Promise. Hindi, actually, di ba nag-stop ako ng 2 years. Ng 2 years sa school. Kasi syempre, kailangan mag-ipon. Pero alam mo, hindi pala totoo yun. Pag gusto mong mag-aaral, hindi mo kailangan mag-ipon. Kasi just trust the process. Kasi pag nandyan na, saka ka magkakaroon ng limit sa sarili mo. Na ito para sa pag-aaral mo, ito para sa pag-ain mo, ito. Basta magkakaroon Saka gusto mo kasi talaga nun eh. Kahit nung nahirapan ka, gusto mo talaga na may pinapatunayan ka. Regardless of what, may gusto kang patunayan sa sarili mo. Oo, at Kaya saka pinupush. si mama, lagi niya sa akin sinasabi na alam mo, mas mahalagang may pinag-aralan Totoo. ka. Just actually talagang push over talaga siya about education. And na-realize ko rin that time na hindi pala sapat na ma-discarte ka lang. Kasi
pag dumating yung, sabihin na natin ngayon, nag-trending yung trip mo sa buhay, yung ganito, ganyan. Pero kasi yung hype na yun, matatapos din eh. Tapos, even natapos na yun, and then you have an certification na magagamit mo sa company. Diba? Ito, lagi niyo itong sinasabi sa akin. May certification kayo, magagamit mo siya sa company. Kahit hindi ka kagad matatanggal pag pumasok ka sa trabaho. Kasi natapos mo yung course na yun. Pero ngayon kasi parang kailangan Degree ano, holder. hindi lang degree holder ng batayan. Base na. Hindi, yung PhD ba yun? PhD, doctorate, masteral. Masteral na ngayon, parang yung batayan nila, ayaw na nila ng college. Hindi, pero alam mo, to be honest, it's really a good thing. Ako di ba naalala mo, pinipilit kita yung sabi ko, sabi ko mag-work ka outside the comfort zone, ganun. Kasi, ang sabi mo naman, wait lang si Kiara. Actually, nagets ko rin yun. Actually, ako pinipilit si ate, isa akong kapatid na nang pipilit. Pero hindi niya kasi alam yung struggle. Hindi, pero na-realize ko din na, nga, bata pa si Kiara. Pero ang one thing talaga na feel ko nakakapagpalubag ng loob ko is, degree holder ka. Regardless kung saan ka pumunta. Yeah. Magagamit mo siya. Oo. Hindi ka, at saka eto yun, kahit degree holder ako, ewan ko kung bakit na-trip ko to, yung talagang mag-aral ngayon, kahit, at saka you know what you're doing. Regardless kung anong man sasabihin naman. Ako talaga, eto, tawag dito, napagkwentuhan na namin ito ni Kuya. Pero, yung sa akin. Tapos, wait stop. Sabi ni Kuya, parang yung pinagkwentuhan natin, sinasabi Hindi mo kasi, si Kuya lagi kitang kasama sa bahay. Ano pag-uusapan namin? Di ba? Pero ako kasi, di ba kayo, sila Kuya, ikaw, medyo lumaki kayo kasama yung other families natin. Not me. Hindi, part of. Nice system pa rin kayo. Part of. Hindi katulad ko, lumaki ako, kayo lang talaga. At all. Tapos palipat-lipat pa. Palipat-lipat pa tayo. I mean, nakakasama ko sila for a normal lang. Pero yung kayo talaga. For the events. For the events. Yeah. Kaya para sa akin talaga, ang nagmamatter lagi na boses, kayo lang. As in, sobra guys. Alam mo ba? Teka pa lang pero pag ginigising kita yung boses ko, hindi Nakakabwisit. hindi umaabot sa eardrums mo. Alam mo ba, tinanong ako nung Big friend, mouth. nung friend ko, sabi niya kasi, kasi siya, dalawa lang sila magkapatid, hindi pa sila close ng kapatid niya. Tapos sabi niya sa akin, tinanong niya kung ilan yung kapatid ko, sabi ko 4. Tapos tinanong niya, sino yung close ko? Tapos tagal ko nag-isip noon, hindi ko masabi ikaw, hindi ko masabi si Kuya, hindi ko masabi si ate. Sabi ko, close talaga ako sa lahat ng kapatid ko. Promise, I can say na close talaga ako. Magkakaiba lang tayo. Magkakaiba kayo ng ugali. Parang magkakaiba ako ng ugali sa inyo. Na parang sa'yo, dahil ikaw yung pinakamalapit yung age sa akin, para tayong 2 years age gap yung usapan natin. Ganun yung close sa akin. Kasi Kuya, considered ko rin na sobrang close ko si Kuya kasi kahit na magkalayo kami, kahit na Kuya ko siya, andun yung nakukuha niya yung vibe mo. Oo, nakukuha ko rin yung vibe. Parang kami, nag-meet kami. Ganun din si Ate Grace. Si Ate Grace naman, mas more on siya, eldest daughter love talaga. Alam mo yun, yung bunso and ate. Yung, gets mo? Mas more on ganun siya. So, sabi ko, very close ko talaga lahat ng Si ate kapatid ko. talaga gifter sa atin. Sobrang gifter niya. No? Nung bata. Grabe. Kasi even ngayon, alam mo, pag Hindi meron si ate noon, kapag may pera siya, mararamdaman mo. Mararamdaman mo bilang kapatid mo. Oo, at saka pag meron siyang something, tapos she wants to share with us. Totoo. Tayo yung inuuna niyan. Oo. Bago siya materialistic si ate noon. Hanggang ngayon. Pero, hindi na nga daw. medyo materialistic pa rin yun. Hindi pero, na daw. Pero pagdating sa pag kailangan mo pa naman, hindi ko siya. Nagpa-priority ko siya. She's so family-oriented sa amin. Rin na tayo ni Mama, lahat tayo family-oriented. Pansinin mo. Kuya, family-oriented. Ikaw. Hindi. Pero in a different way. Pero nandun yung part na na Siguro kasi nag-start yun. Hindi ko masabi nung ni ate, nung teens ni ate and kuya. atings nila. Hindi masyado gano'n. Masyadong strict si mama. Even sa akin. Siguro kasi strict siya kasi syempre mahal niya ako. Wala mo naman yung mga gano'n scenarios. And then,
yung naging maluwag lang siya, yung start yung napapabarkada na ako. Naging maluwag siya sa'yo kasi parang ayaw niyang mangyari din sa'yo yung nangyari sa akin. Actually, naniniwala ko din. Kasi kwento rin nila kuya at ate na six mama. Pero sa akin kasi, hindi ko alam kung dahil huli na ako. Feel ko yun. Nakikita mo kasi sa amin na ito pala yung cause and effect. Oo. Pero hindi ko kasi si mama. Mhm. Promise. Lalo ngayon. Parang si mama, alam niyo kung paano magmahal yung isang lola sa mga apo nila. Parang ganun yung pagmamahal niya sa akin. Promise. Siya, may strict si mama, pero pagkakatiwalaan, ako ramdam ko yung tiwala sa akin ni mama. Kaya sabi ko nga sa'yo, kapag tinanong ako kay mama kung nasan ako, sasabihin ko talaga sa kanya, nasa Caloocan ako, nasa Caloocan ako. Kasi sa akin, dahil nga nagtitiwala sa akin si mama, sasabihin ko na lagi yung totoo. Kasi kapag nagsinungaling sa kanya, Tapos malalaman niya rin, mag-aaway lang din oo. kayo. Kasi si mama, nagtitiwala naman siya sa akin. So, bakit pa ako magsisinungaling? Saka kung sasabihan niya lang ako na hindi talaga maganda yan, kapag halatang-halata niya na, or like, ano niya talaga, hindi talaga maganda. Ito yung pinakagusto kong, makikinig na ako. Ito yung pinakagustong line niya. Sabi niya, kung ayaw mong sinasabi ko sa'yo yan, anong gusto mo ibang tao bang magsabi niya para sa'yo? Totoo. Ganon. So, parang sabi niya, dito pa lang, ayusin na natin. Kesa yung punain ka pa sa labas, anihin ka pa sa labas. Ganon. At saka si mama. Teka lang yung ano natin, yung course, topic natin. Program, napunta kay mama. Napunta kami sa family. Sabi ko sa'yo, ganito kami mag-usap, di kami nagsisay sa isang topic. Sobrang random. Pero yun na. Ano talaga? So, Mother's Day special. Uy, hindi na ako kita. Can you go down? Sit down. Sakit. Tignan niyo yung ginawa ko sa kamay ko. Hindi ko matanggal yung susi. You're gonna sleep na. So, yun nga. Dito muna natin i-end yung podcast namin. Tapos agad tayo. Kailangan ko na ito patulugin, be. Magpupuyat din siya. So, yun lang. Wait lang, what's the lesson that you bring? Oh, the lesson I did. Sa pinapag-usapan natin. Yung sa course. Yung sa course mo, yung sa family. Ano yung masasabi mo? Like, few sentences to end the ano. So, ang reflection ba tawag? So, reflection ko, bilang nanay na rin, important yung education, no matter what. Even, hindi mo trip yung course. Even, kung nakagraduate ka na, tas hindi mo talaga gusto yung course mo. And then, kung kaya mo naman pumunta sa, stop! Kaya mo naman pumunta sa dream course mo talaga. You should go for it. Kasi, wala naman tama at mali sa buhay. Basta, alam mong wala kang tinatapakang tao. Wala kang sinisirang buhay ng iba para lang makamit yung pangarap mo sa buhay. Sa family naman, you should be honest to your family. That's case-to-case basis. Hindi, lalo na kung yung, lalo na kasi nga, yung iba yung family natin. Lalo na yung family mo pinagkakatiwalaan ka, and it give all their best to make you a good human being in the world. Wow! Grabe. So, your reflection is? My reflection of the day. Sa akin naman, ako kasi, lumaki ako, malalaki na kayo. Gets mo? Mm-hmm. Kaya, marami ba kami experience na ibabahagi sa iyo? Oo, totoo yun. And then, one thing that I realized is, alam mo yung sinasabi nila na life is not a race. Hindi ko sasabi nagkamali ako eh. Kasi hindi yan pagkakamali. No. Paano ba? Paano ba yung shifting ng It's just God give you another path. Yeah. Ayun. So, para sa akin na, it's okay to choose what you really love. It's not always, hindi pa uli yung lahat. Parang, Tsaka hindi mo kasi pwedeng ipagpilitan na hindi naman talaga dapat. Yeah. Aray ko. Wow, hugot siya. And, at the end of the day, your decision will reflect which consequences will happen. So, regardless of, kung magde-decide ka ngayon na gusto mo talaga isang bagay, or ipipilit mo pa rin yung bagay na hindi nagpapasaya sa'yo, in the future,
ikaw rin yung Masasuffer. masasaktan. Ikaw rin yung magsasuffer. Or ikaw rin yung magbe-benefit kapag pinili mo talaga yung gusto mo. It's your life. It's your decision. It's Make the your own consequences. story. This is my favorite line. Yung Yeah. make your own story. Because Yeah. that's your own book. Yeah. And hanggat wala kang tinatapakang tao, hanggat wala kang bina-violate na batas, wag mo laging isipin yung sasabihin ng iba or yung reputation. Just do what makes you happy or like do what you think will be the best for you, not for others. Yun yung sa akin talaga. Parang, don't always crave for validation. Crave for self-respect. Crave for something that will make you grow. So, yun lang guys for today, ang ating podcast. So, hit the, ano yun? Ano yun? Hit the like and share button and don't forget to follow us here in YouTube, Spotify, TikTok, and Facebook. Oh, kompleto yun. Tapos, So, you say bye-bye. ipopost ko lang ito sa dito para walang makapanood. Bye! You say bye-bye to them. You say bye-bye to them. No, you have to speak on the mic. No. Bye. Say, I love you guys. Love you guys. Tama na, halika na, sleep na.